Hindi po mabigyan ng ganoong kalaking subsidiya ng Estado ang pangangailangang medikal ng mga Pilipino dahil Walang pera. kulang sa pera. Oo. Hindi po ba? O, kaya nga din po kinuha po nila Ralph Recto, di ba? Ng naalala Kongreso Yan. yung PhilHealth Oo. Fund. Bakit? Kasi daw po mga kapatid, kailangan munang ponduhan yung tulay sa Gimaras. Bakit po dapat ipagkatiwala natin to sa mga politiko? Sa kanilang guarantee letters na ibibigay sa mga Pilipino, kasi nga daw po, yun po ang kanilang pong palusot. Na sa ganun po, si pobreng Pinoy, masabi na kahit papaano, natulungan ako ng gobyerno. Dito po sa mga dole out na ito. Mga kapatid, ewan ko na lang po kung hindi ka matatauhan dito po sa ating pinag-uusapan na ito. Kung hindi ka paggalit sa mga panahong ito, sa pandarambong sa atin, niloloko na po tayo ng mga taong ito. Panloloko na po itong ginagawa sa atin. Kaya ay nabasa ko, no, ang kanyang column ay ES Rectus Contratista Ties will further smear Bongbong. Ito yung kanyang column po ng Wednesday, basahin po ninyo. Ito hong sinasabi nga po na mga ninong nung anak nitong ngayon po'y tumatanggi, kung babasahin mo ang kanyang sinasabi, sabi po daw niya, siya po'y nalulungkot na nadami daw yung kanyang pangalan. Ito pong si party list. Ang kanyang party list actually ay manggagawa sa construction. Yes. CSW, Construction Solidarity Workers Party List. Tama? Yeah, no? ito pong Oo. si Tirso Edwin Garjola. Ang sinasabi niya na nalulungkot siya at siya daw po mga kapatid ay haharap sa proper forum sa mga nag-aakusa po sa kanya na sila daw po ay kumikita sa pamamagitan po ng maling pamamaraan sa pagiging kontratista at nagbebenta nga, buy and sell siya ng mga kontrata dito po sa DPWH. Sabi niya, malinis daw po ang kanyang konsensya. Tubig? Oo. Gusto mo? Ano ang title ng column ngayon nito si Jarius? Ngayon naman po, ang column ni Kuya Jarius Bundok sa Philippine Star pa rin po yan, mga kapatid. Ang title po nito ay Crush Political Dynasties Now or Forever Suffer Corruption. Yan nga po ang title ng kanyang article today sa The Philippine Star. Yan din ang pinapanawagan po nitong Ng grupo Trillion po. Peso March. Pareho yan, yung Bahasa Luneta Yeah. at saka po itong Trillion Peso March. Okay, mga kapatid, ito lang, gusto lang pong bigyan ng po ito ng pansin. Hindi ho kami actually naghanda dito ng script o naman pong mga para po sa ating sinasabi nga po na live, think about it. But the thing is, itong ating mga pinag-uusapan na ito, at pag-uusapan pa, ay talaga naman nakapagbibigay sa atin ng kaisipan. Kaya nga pong ating pong panawagan sa lahat ay mag-isip-isip na ngayong mga panahong ito, dito nga sa nangyayari sa ating bayan. Gusto ko lang po itong simulan sa pamamagitan po ng nabasa ko yung isang artikulo, asa na ba yun? Na itong si si Senator Bato, ay mamaya na yon. Opo. Mamaya na yon yung kay Senator Bato na wala ngayon sa Senado. Simula pa nang magbukas ang bagong sesyon. Tsaka hinahanap siya doon. Mga kapatid, ito lang alam ko naman na bata ka pa. Sa totoo lang walang biro ito. Noong pong panahon ni Marcos, di ba? Magsimula tayo sa panahon ni Marcos. Bakit ho ba napatalsik ang mga Marcos? Nagsimula yan sa usapin po ng korupsyon, abuse, cronyism. Ang dami niya mga cronies, no? Ang sabi nga daw po sa loob ng 2 dekada, 20 years sila eh. Yeah. Si mami mo, si papa mo, sa mga panahong yun, ay mulat na sa kaisipan nung panahon ng rehimeng Marcos. So nagkaroon po ng people power, di ba? Napatalsik sila sa pwesto. Pati ang kanilang mga cronies, nagtago din, pati ang mga Romualdez. Kasi 2 angkan yan na napatalsik actually. Pati doon sa amin sa Leyte. Nawala sila doon dahil yun ang kanila pong baluarte, di ba? Panahon ni Marcos. Okay? So ngayon, mga kapatid, pagkatapos mo nila Marcos, ano po nangyari? Naupo si Cory, and then eventually po, nagkaroon na po din ng succession. Kung iisa-isahin natin, after Marcos, ang issue ng corruption, ubos ang ating remaining 55 minutes sa ating programa. Pero ito lang po mga tumatak na mga corruption scandal. Kasi marami yan pati nga yung Centennial. Centennial, noong pong, di ba, panahon ni Fidel Ramos after Cory,
di ba, papasok tayo sa year 2000. Yes, centennial So year. nagkaroon ng mga tawagin. centennial projects. Oo. May issue na po noon, yung Pay Amari. Oo, ng mga skandalo. Marami yan kung i-google mo, girl. Oo, no? oo. Pero kung babalikan natin ng mga tumatak sa atin, ano ito? Fertilizer fund scam. Ito po mga kapatid, nagsimula ito panahon ni Gloria Arroyo. Or after Joseph Estrada, doon sa wedding scandal. Wedding scandal, di ba? Oo, yun po perang galing sa wedding operators na ipinanunuhol umano kay Joseph Estrada. Di ba? O, scandal ho, corruption. Di ba? Corruption po yan. And then Joseph Estrada, eventually po, pinardon ni Gloria Oo. at mga kapatid, nakatakbo pa. Bilang presidente. At muntik pang manalo. Totoo lang, ha? Napatalsik po sa issue ng korupsyon at muntik mamanalo. And then nag-mayor. Kasi nga, ibinalik sa kanya ni Gloria. Kasi nga, yung pressure din kay Gloria, pinatanggal nila si Erap and then naging friends na sila ulit. Okay? Yes, yan pong sitwasyon mga kapatid, di ba? After Erap, then Gloria Arroyo. Gloria Arroyo, isang katerbang issue ng corruption doon ay talagang uubusin ang oras natin. Pero nangyari itong fertilizer funds scam, panahon ni Gloria Arroyo to. Ano nangyari doon? Si Jok Bolante na-acquit. Ito po ang pinag-uusapan dito magkano? 700 million pesos na fertilizer. Pera ng DA, okay, na meron din po ditong PDAF na involved, ano po, kung saan din, mga kapatid, ang ilang mga legislators ay nag-allocate ng fertilizer sa iba't ibang mga farmers group. Yung fertilizer na pagkalaman, sa laki ho ng kickback, tubig na lang. Tubig na lang. Kasi liquid fertilizer. Okay. Fertilizer fund scam. And here comes the pork barrel fund scam. Diba? Ito na po yung panahon ito ni Gloria and then carry over po, nagkaroon ng investigasyon sa panahon ni Pinoy. Ito na po yun. Yung mga meron na pong mga kinasuhan at nakulong pansamantala. Hindi po ba? PDAF, mga kapatid. Dati po ang PDAF, pinakamalaki ho dito, mga kapatid. Ang pinag-uusapan po dito, kung tama pagkakaalala ko, ay wala pang 10 bilyong piso. Nung panahon na iyon, Malampaya fund scam. Also, before that, ito pong AFP, pasalubong itong ating pinag-usapan kay Ligot. Pasalubong at babaon. Ito ho yung perang pambili ho na lang ng botas ng mga sundalo. Ibinibigay doon sa mga chief of staff. Okay. Sila Heidi Mendoza, ito pong si General Ligot, ang mga testigo po ang nag-audit, si Heidi Mendoza, ito pong si General Rabusa, ang star witness po dito. Okay. But don't forget the NBNCTE scandal. Isa pa Si yun. John Lusada naman po ang star witness doon. Yes. Doon po naman din po, ito ho yung... Gaano kalaki pinag-uusapan doon? Opo, I think this is about $2 billion na proyekto. Anyway, pagkatapos niya mga kapatid, sa PNP, meron din yung helicopter. Paalis na sa pwesto, nagbenta pa ng segunda manong helicopter at pinalabas po na alin? Na brand new. But if you're going to recall, okay, lahat ng mga skandalong ito, eventually po, isa-isang nalalagas. Meaning, nalalagas po yung kaso pabor sa mga inaakusahan. Hindi ba? Yes. Eventually po, acquittal. Pati si Mike Arroyo na-acquit dito po sa chopper scam na ito. So mga kapatid, eventually mga kapatid, yung pong inakusahan sa mga skandalong ito, si Jok Bolante, tumakbo pang gobernador. Ang mga Marcos, ang pinakamagandang example, di ba, nakabalik sa pwesto. Dahan-dahan, nakabalik sila sa kapangyarihan. Binoto nyo pa bilang presidente. Hindi po ba? That's the irony of all, right? Yeah, oo. Yeah. Ay, kaya nga nung kasagsagan ng, tawag dito, ng eleksyon, umugong ulit. General George Rabusa. Yan, kasagsagan ng eleksyon. Alala mo, 2022 elections, paulit-ulit ang panawagan ng iba't ibang mga grupo na never again, never forget, bago po manalo sa pagkapangulo. Ang ngayon ay pangulo na si Marcos Jr. Dahil parang tila ang bilis nakalimot ng mga Pilipino Ay, sinabi sa nangyari noong Marcos Sr. era. Ay, naku. Na para bang walang mga nahirapan,
at nasawi nung panahong iyon. Anyway, so... Pero naiboto na nandun na tayo. At ay hindi daw kasalanan ng kanyang anak. Okay. Oo. Anyway, so hindi pa nga napag-uusapan na yung utang doon sa estate tax na ibaon na po pansamantala ngayon yan. Anyway, mga kapatid. So, ano ho ito? Ano ba? Anong gusto niyo puntuhin dito? Siya? Actually, oo. Mga Sa dami kapatid. ng mga binanggit mo na Oo. mga kamo iba't ibang corruption issues. Opo. So, mga kapatid, ano po? Failure po ito ng system natin. May failure sa ating sistema. Ano ho ang failure na ito? Well, unang-una, yung ating uri ng demokrasya, di ba? Masyado po siyang forgiving. Kasama sa demokrasya yung hustisya na pagkatagal-tagal, and then eventually po mga kapatid, sa katagalan, yung hustisya nagiging pabor na sa mga mandarambong. And dahil po dito sa demokrasyang ito at uri ng hustisya, nakabalik sa pwesto. Yung pong mga inakusahan ng pandarambong na klaro na din po naman basically ang mga ebidensya pero na-acquit ng Sandigan Bayan at inihalal pa bilang mga mambabatas. Yan po sinasabi ho natin dito. Di po ba? May failure sa ating system. At ang failure na yan nangyari kasi hinayaan lang natin. Di po ba? Ang mga Pilipino, pagkatapos po noong euphoria ng Marcos regime na napatalsik at pinabagsak, eventually mga kapatid, dahan-dahan na rin po na nakakalimutan, and then one scandal after another, hanggang sa tila baga naging manhid na po tayo. So ngayon, bakit po ba tayo nasadlak dito sa pinakamalaking skandalong ito tungkol sa korupsyon? Dati-rati po, by the hundreds of millions, diba? Naging, magkano? 5 billion, 10 billion, ngayon po, trillion na ang pinag-uusapan. Ikaw ngayon nakikinig sa amin. Diba? Na araw-araw, kahapon meron akong mga batang negosyante na nakausap. Oo. No? Tinatanong ko sila, what time do you wake up? Yeah. Ako 6. May anak ako 6:30. Pero what time do you leave the house? Well, dapat by 8 o'clock I'm on the road kasi nga sa office. Diba? So sila po, mga kapatid rin, obligadong magpagal. Ano pa po? Kasi nga, kinakailangan mong pagpagmura ng kinikita mo. Pero mga kapatid, dito po sa ating nasasaksihan ngayon, na kwentuhan po at testimonya na kapani-paniwala po dahil yung iba dito ay mga testimonya na pati ho sila damay. Di ba hindi ito testimonya na parang si Saldico na kayong lahat ay magnanakaw, ako lamang ang dinadaanan ng ninanakaw ninyo at wala akong kasalanan. Ito girl mismo sinasabi. Hindi ba? Na sila mismo kasama sa pagpaplano at mangungulimbat. Opo. At ang kanilang kwento, walang kahirap-hirap. Inihahatid na sa kanila ang mali-maletang pera. Di po ba? So ngayon, ito ang ating kinasadlakan. Hahayaan ba natin na matulad lamang ito sa mga nagdaan na corruption scandal? Ikaw na nakikinig ngayon, papayag ka ba? Na ito po, hayaan na lang natin. Na wala po talaga managot dito. And eventually, ganun na rin po ang ating magiging kaisipan na hindi, wala din makukulong dyan. Wala din mangyayari dyan. Ngayon, nagpapadala ka, may pinapangako sila. May makukulong daw bago magpasko. Meron. Yung mga dilis, di ba? Mga Yung maliliit na butiki. isda. Oo. Na ang bilis ng mugshot. Opo, di po Ang bilis ba? pong mahuli. Nakakulong ngayon. Pero where are the proponents? Meron ngayon daw kinakasuhan. Ito ho yung sinasabing mga contractors. Okay, sige. Okay po. Benefit of the doubt. Pero nasaan na yung mga pagpapatawag gaya po dito po kay Trygive. Olivar. Adrian. Okay, Maynard. Asa na sila? Kailan sila ipapatawag? Kailan sila iimbestigahan? At nasa saan na po mga kapatid yung sinasabi nila na mga malalaking isda? Hindi pa daw ngayon na December kasi nga kinakailangan bang pag-aralan mabuti yung kaso para naman pumatibay. Okay, fine. Sige, wala naman tayong magagawa. It is part of the system. Hihintayin natin. Pero kailan? Kayong mga nakikinig ngayon, hanggang kailan ang pasensya nyo maghintay? Wala tayong choice. Pero kayo ba'y papayag
na mauwi na naman ito sa wala. Na manaig na naman dito ang sinasabing due process na hindi na patunayan beyond reasonable doubt na itong mambabatas na ito, ay nagkamal ng bilyong piso o daang milyong pisong pera ng bayan. Papayag ba tayo sa ganon na ito'y maulit? Kasi kung papayag po tayo, kung hahayaan po natin ito mga kapatid, yung anak mo, Chacha, ha? Yung anak ng ating mga kasamahan dito, yung mga apo ko, yun na pa rin po ang sistema na aabutin nila. Yan pa rin po ang uri ng governance na siya pong maghahari sa kanilang henerasyon. Kasi nga, kaya po aking inuulit yung panahon ni Marcos, no? Kami po noon, ako, nung martial law, I was 10 years old, yung 1972 sa probinsya. And then eventually nga, tumatanda ka hanggang nag-high school ka, martial law years. Hanggang sa nagkakaroon ka na nga ng pagkamulat, etc. Diba? So, umabot din po nung ako'y bumoto na, noong snap election, so talaga nagkakaroon ka na ng pagkamulat. And then, umabot na po yung pinaka-henerasyon namin para po sana nga maitama ito. Pero ako po inaamin ko, nagkaroon kami din ng failure sa aming henerasyon na maitama ito kasi nauulit eh. So it is now your generation. Ngayon po sa mga bata-bata pa, di ba? Sa mga millennials, sa mga Gen Z, ito ngayon ang henerasyon ninyo. Kung kayo po mga kapatid, ay papayag na ito po'y lumipas na lamang ng ganoon na lamang na ang makukulong ay yung district engineer, ang makukulong po ay yung accountant ng district office, yun na lang yun, asahan po natin yung henerasyon ng mga high school ngayon, elementary ngayon, ang aabutin nilang uri ng gobyerno ay baka mas malubha pa ang korupsyon. Kasi nga, hinahayaan natin na yung sistema ay hindi umiral ng tama. At ang ninanakaw nila dito mga kapatid, huwag na ho natin pang ikubli ang katotohanan na hindi po lamang yung cash na ating nakikita sa billiard table o yung presumption po na yung mga mali-maleta ang laman ay bilyon-bilyon. Ay bilyon-bilyon. Kasi magandang halimbawa nga ito eh. Yung sabi ko nga, meron akong nabasang artikulo na ang unang ginang daw po ay maluha-luha. Oo. Opo. Nung siya po ay bumisita. Mapadpad dito po sa isang ospital sa Bugo. Nabasa mo ba yung artikulo, Cha? Yes, ang sinasabi nga po dito sa artikulo na ito ay pumunta po sa isang ospital itong si First Lady Liza Araneta Marcos dahil meron siyang dala-dala, but I think this is not from the government. Ito ay donasyon sa isang kumpanya, magbibigay po ng donasyon sa ospital at nakita niya yung sitwasyon ng mga kababayan natin sa isang ospital dyan po sa Bugo. At hindi niya napigilan yung kanyang damdamin. Talaga siya daw po ay napaluha sa sitwasyon nitong ating mga kapatid. Ang sinasabi po sa balita na nakita raw po ng unang ginang na yung mga pasyente ay nakahiga sa mga folding bed. Yes. Sabi niya hindi niya iwasan yung pagluha. At sinabi din po niya na talagang ito ang realidad na kailangan daw po nating ayusin ang ating pong mga ospital para po makapagbigay ng serbisyo. Dahil dyan, post yan eh. dahil dyan mga kapatid, pinapurihan nila ang mga pribadong kumpanya gaya ng Huawei Philippines at TC. At TC Investments dahil sa nag-donate ng medical equipment. Ng mga ECG machine, suction equipment, alright, centrifuge, biorefrigerators, portable ultrasound machines. So umasa po tayo mga kapatid sa donasyon ng mga pribadong kumpanya. Bakit? Kasi walang pera ang gobyerno. Walang pera ang gobyerno. O kulang ang pera ng gobyerno. Okay. Ngayon mga kapatid, kahapon po sa deliberasyon ng budget, natanong ni Senator Tito Soto, Tito Sen, tinatanong niya yung sponsor ng budget po ng DND. Health. At dito po, hindi, iba to. Ito muna siya. Yung tinatanong niya, oy, Madam Sponsor,
yung bang budget ng Philippine Children's Medical Center, PCMC, kumusta na? Kasi humihingi sila ng karagdagang 150 million pesos para sa kanilang maintenance and other operating expenses para sa full implementation ng National Integrated Cancer Control Act. May I know if you have already increased this in your MOOE? Abay, sandali lang. Sabi daw po ng sponsor, Opo, Mr. President, tataasan po natin to. Baka po madagdagan po ng 1 billion pesos. Ba, pasalamat tayo, ha? Sa proposal pa lang na 1 billion, Philippine Children's Medical Center. Kung gaano ito kaimportante, isa po itong pagamutan ng mga bata na tinangka noon, nasarhan at ibenta ang lupa sa pribadong sektor. Nagreklamo mga health workers, hindi natuloy. Panahon niya ni Secretary Ona. Hindi natuloy. Bagkus po ngayon, may tinatayong building na hindi matapos-tapos. Okay? So, may dagdag daw po. Ang pera ang gobyerno o kaya wala na namang pera ang gobyerno? Kulang po ang pera ng gobyerno. Mga kapatid, sabi ko nga po ng isang araw, hindi ko alam kung ito yung natanong nga sa budget po ng Health Department eh. Oo, ang isa pong pinakamalaking project ngayon sa PGH sa Manila ay magkaroon po ng Cancer Institute. Mga kapatid, Cancer Institute. Okay. Ito po ay sinasabi mga 200 bed capacity para po sa mga Pilipino may cancer. Ano po ang solusyon dito ng gobyerno? Kasi daw po hindi kayang ponduhan kasi walang pera. Wala na namang pera ang gobyerno. Lagi na lang walang pera ang So, ang gobyerno. kanilang solusyon dito ay PPP. Public-private partnership. Opo. Iaasa PPP. na naman natin ito sa mga pribadong kumpanya. Opo. Ito po ay Build, Transfer, Operate. Okay. So, iba ito. Hindi ito BOT. Pero just the same, pribadong sektor na magtatayo, magbibigay ng equipment, patatakbuhin po ng PGH, pero magbabayad sila, obligado, dito po sa nagtayo nito at nagbigay ng equipment. So nangangahulugan, sabi ho doon, meron po mga pasyente na dapat singilin. Okay? So ano ibig sabihin yan? Parang LRT, di ba? Okay. So magtataas ng pamasahe. Correct. Ganito rin po yun. Magkano lang halaga dito? 10 billion pesos. 10 billion pesos para po sa mga may cancer nagtutungo sa PGH, hindi kaya ng gobyerno kasi walang Pera. wala Walang pera. Walang pera. Oo. Okay. Maganda po din mga kapatid na muli natin mapakinggan. Yung laman ng balita kanina, may binasa si Chacha eh. Ito yun. Opo, ito po yung sinasabi po, sa isa pong pag-aaral. Anong sinasabi dyan? Eto nga po mga kapatid, dahil ang sinasabi, karamihan daw ng mga Pinoy hindi kayang magbayad ng kanilang medical bills nang hindi umuutang. Yan nga po ang lumabas sa survey ng Global Management Consulting Company na Boston Consulting Group o BCG. Ito pong survey na ito sa higit 1,500 mga Pilipino. Lumalabas na 64% ng mga Pilipino kailangang umutang o umasa sa HMO, yun pong mga card natin, na pribado, na babayaran natin, na sa panahon na tayo po'y mauospital, yung HMO ang sasagot. Kailangan pang umutang ng 64% ng mga Pinoy para sa 10,000 pisong medical bill. Sinasabi din po dito sa pag-aaral na 7 rin daw sa kada 10 Pinoy ang nagsasabi na health security ang kanilang pangunahing inaalala sa ngayon. Naunahan na yung savings, education, maging yung pagbili ng bahay. At sinasabi din ng pag-aaral na ito na posible daw pong mabaon sa utang ang karamihang pamilyang Pilipino dahil lamang sa isang emergency Opo. o mahabang pananatili sa ospital. Okay. At alam na natin na talagang tama itong pag-aaral na ito. Kasi noong pa man, yan naman talaga ang problema natin dito, yung failed medical system. Dahil nga po, hindi po mabigyan ng ganoong kalaking subsidiya ng Estado ang pangangailangan medikal ng mga Pilipino dahil walang pera. kulang sa pera. Oo. Hindi po ba? Kaya nga din po, kinuha po nila Ralph Recto, di ba? Ng Naalala Kongreso, Yan. yung PhilHealth Oo. Fund. Bakit? Kasi daw po mga kapatid, kailangan mo ng ponduhan yung tulay sa Guimaras, yung infrastructure project ng DPWH. Kasi daw po mga kapatid kaya daw ho ng PhilHealth na pangalagaan po yung subsidiya. Sa totoo lang, hindi po totoo yun. Di ba? And ngayon mga kapatid, sa panukala po sa
kasalukuyang deliberasyon ng budget, sa report mismo po itong grupo po ng mga doktor, ng mga healthcare professionals, yung pong MAIF from 24 billion na proposal, ginawang 49 billion pesos. 49 billion pesos. 49 billion pesos para ho sa patronage politics ng mga politiko. Hindi pa kasama dyan yung AX na naman nila. Hindi pa kasama dyan mga kapatid, ito pong mga tupad nila. Opo, ano pong kahulugan nito? 49 billion dito makakakuha ka na ng ilang gamit sa ospital, pati po nung Cancer Institute na gustong itayo ng PGH. Oo, na 10 bilyon lang ang kailangan. Bakit po dapat ipagkatiwala natin to sa mga politiko? Sa kanilang guarantee letters na ibibigay sa mga Pilipino, kasi nga daw po, yun po ang kanila pong palusot. Na sa ganun po, si pobreng Pinoy, masabi na kahit papaano, natulungan ako ng gobyerno. Dito po sa mga dole out na ito. Mga kapatid, ewan ko na lang po kung hindi ka matatauhan dito po sa ating pinag-uusapan na ito. Kung hindi ka paggalit sa mga panahong ito, sa pandarambong sa atin, niloloko na po tayo ng mga taong ito. Panloloko na po itong ginagawa sa atin. Kaya